Are we running out of time? So when you read the book of Revelation, chapter 2 pa lang po, kukwento na sa atin to. Sa magtatagumpay at tutupad ng ipinapagawa ko, mayroon palang project si Lord, no? Hanggang wakas. Oh, bakit may wakas? Dapat pagka natapos yung isang project ay simula eh. Umpisahan na yan, buksan na yung pabrika, halimbawa, no? Hindi, sabi niya, pag natapos yung project ko, wakas na. Ibibigay ko sa kanya ang pamamahala sa mga bansa. Oh, kala ko ba wakas? Kasi po, God will start something when He ends time. Wow, talaga? Wala nang oras, tapos time's up, tapos start na. Anong panahon yun? At sino ang nagtatakda ng pagwawakas na ito? This is very interesting because Jesus introduced Himself like this. Sabi niya, hindi ako si Jesus. Natin ganun, ako si Emmanuel, ako ang daan. Dami nating alam ng pangalan ni Jesus. I'm the good shepherd. This time, He introduced Himself in relation to time. He said, I am the Alpha and the Omega. Ako ang una at ang huli. Karamihan, start ang gusto natin, di ba? O, kailan siya pinanganak? Hindi natin pinag-uusapan, kailan ka mamamatay? Walang ganun, eh. But Jesus is the author of the last things. And so the book of Revelation is about last things. You got to be interested about the lasts. And so He said, ako rin ang simula, pero tandaan nyo ha, pinanganak ka, matatapos ang buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, lagot ka, may katapusan ka pala. Ha? Yung bahay mong pinagawa, pagkaganda-ganda, yung binili mong auto, ang mahal, ano? Pero nagde-deteriorate. Tanungin niyo po yung mga accountant, ano? Kabibili mo pa lang 1 week, hindi mo na pwedeng ibenta yan ng same amount. Meron pong deterioration cost kagad. Bakit? Patungo siya sa wakas. Do you follow? Do you understand that? And there is a very important principle. What you can't see is very important here. So kailangan po, para makita mo yung mga bagay na spiritual, magbasa ka ng Bible. Ano? Amen? Can you try? Amen? Can you go back to the Bible so that you can see the promises of God, the warnings of God, you can hear